Hi, this is your Tita Martha. Welcome to my channel. May Sunny Insoy at iba pa. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. And if you are already subscribed, please don't forget to like, comment, and share. Ayun. Ang topic po natin ngayon is bago po kayo mag-abono, ito po ang dapat ninyong gawin. Hindi naman dapat, pero it is necessary na gagawin ninyo ito. First, para malaman nyo kung gaano kadami ang abono na gagamitin ninyo is dapat nagpapa-soil test po tayo. Pero since malayo po kasi kami sa soil testing lab dito sa amin, hindi na po namin soil sample ang aming mga lupa. Pero dapat po talaga na kailangan tayo magpa-soil sample test para malaman natin kung anong mga nutrients na kailangan na ng ating mga lupa. Then, katulad ngayon, nandito po ako sa farm ngayon and I'm checking kung ilang percentage po ang nanurok or nag-germinate. Kasi doon din po natin malalaman kung gaano kadami ang ating dapat i-apply na abono sa kanila. Katulad nito, chine-check ko po kung gaano karaming abono ang kailangan natin, kay it depends on how much ang nag-germinate. Actually, this is 14 days after planting. Tomorrow mag-aano po kami. Yan po ang itsura ng mais natin at 14 days after planting. So far, nasa 90% na nag-germinate po ang ating Kung mapapansin niyo po, dito po sa hill kami nagtanim. Kasi po, dito sa lupa namin ito, matubig po. Pag dito po kami, lagi po kasing maulan po kasi. Pag dito po kami sa mismong tudling na magtanim, baka po kasi parehas po nung naunang last season ng planting ng corn, wala po masyadong tumubo. So for dito po sa area na ito, almost 90% ang tumubo. Yan. Dito din po sa area na ito, yun po yung kanina kong tinurong area. Dito po sa area na ito is so far halos lahat naman tumubo. Assuming 90% din po ang tubo niya. Yun. Nakikita niyo yung area na yun? Yun. That is still my area. Nagtatanim din po kami doon ng 8131S, Decalb 8131S. Yun. Doon po. May nagtatanim din po doon. Area ko din po yun. Pati eto. Tataniman pa yan later. Yan. Tataniman pa rin po yan siya. Anyway, back to the topic. Mag-recap lang po tayo. As I've said a while ago, na dapat po bago kayo mag-abono is magpa-soil sample po kayo during the land preparation.
para malaman po natin kung ano po ang mga nutrients ang kailangan ng ating mga mais. Next is para malaman natin ang pH ng ating mais, yung acidic ba or basic ang ating lupa. Para pag malaman natin yung mga yon, alam natin kung gaano karaming abono ang kailangan nating ilagay sa ating mga mais, sa ating mga lupa. Pero kasi po, sabi ko nga kanina, malayo kami sa regional soil testing lab, kaya we have no time or medyo costly kung pupunta pa kami doon to make a soil sample test. Ayun po. Tapos kailangan alam ninyo, bisitahin po natin ang ating lupa para malaman natin kung lahat po or kung gaano karami ang nag-germinate nating mga seedlings. Kasi po, doon po natin malalaman kung gaano karaming abono ang kailangan nating idapat doon sa ating maisan. Ayun po, sana po may natutunan po kayo sa aking munting video. Kung dati na po kayo nakasubscribe, please don't forget to like, comment, and share. At kung meron po kayong mga katanungan, you can contact me through my Facebook page, Maisa ni Insoy. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong videos. Again, this is your Tita Martha saying, Happy Maisan everyone. I love you all. God bless us all. And take care. Thank you so much.